Ayun nga, pag-uusapan natin mga bossing itong bagong balita patungkol sa saan? Sa Allocable. Allocable. Pero bago dyan mga bossing, gusto ko munang ipakita sa inyo to. Ito, napakaganda nito. Ayan. Oo, so unprogrammed appropriations. Ayan yung mga allocable, uncabogable. O yan, kung makikita ninyo, from 2016, sa NEP at GAA na 67.500 billion. From the start ng pamumuno ni Pangulong Duterte, mga bossing. Ayan, tingnan ninyo sa inyong screen. Ayan, makikita ninyo na walang tawag dito, walang increase o walang insertion. Kasi ganito yan. Yung NEP at saka yung GAA, ayan yung may deliberasyon. May deliberasyon na naganap sa Kongreso, tapos pupunta yan ng Senado, tapos magkakaroon ng BICAM, small committee. Ayan, bale from Congress, 'di ba? Nakikita niyo yung sa plenaryo. Yung haharap, yung secretary, ito yung budget na kailangan ko. Ngayon, i-scrutinize yan ng mga congressman. Bakit ganyan? Bakit ganito? I-report mo last year, ano ba yung paggasta mo? Nagasta mo ba lahat ng tama last year? Okay, kung nagasta mo ng tama last year, tapos nangihingi ka ng dagdag ngayon, yung iba naman, sige, bibigay natin yung dagdag dahil maganda naman ang iyong paggastos last year, maganda naman ang performance ng iyong ahensya, okay, sige, dagdagan natin. Yung iba naman, kamusta ang iyong paggastos? Humingi ka ng 5 bilyon, ang nagastos mo 3 bilyon lang. Ano nangyari doon sa 2 bilyon? Yun nga, hindi namin nailagay sa proyekto. Bakit? Kasi ganito, ganyan. Ganon. So, may may savings ka. Opo, may savings po ako, 2 bilyon. Sige, babalik natin yan sa treasury. Madadagdagan yung pera na paghahati-hatian natin. Ngayon, anong proyekto mo ngayon? Ayun, humihingi ulit ako ng 5 bilyon sa mga kaparehas na proyekto at saka function. Sasabihin nung Congress, hindi na kita bibigyan ng 5 bilyon. Gawa ng last year, binigyan kita ng 5 bilyon, hindi mo minaximize yung tolonggis ka. Kasi nga hindi importante na meron kang savings. Ang importante yung pera na ibinigay sa'yo napunta sa programa, napunta sa serbisyo. Masiservisyohan yan yung mga Pilipino. Imaginein mo, ipinagkait mo yung savings mo na pinagmamalaki mo, pagkakait yan ng serbisyo worth 2 bilyon sa mga Pilipino. Ganun ang dapat interpretasyon nun. Hindi yan yung nakasave ka, matipid ka, very good ka, tanga. Ikaw ay nagbibigay ng serbisyo. Pag nagtipid ka sa pera, nagtipid ka ng serbisyo, tangingot. Gunggong, inutil. Walang utak. So mangingi ka ng 5 bilyon. Hindi mo nga naayos yung iyong paggastos nung nakaraan. 3 bilyon lang ang budget mo ngayon. Dahil gumana ka naman nung 3 bilyon ang budget mo di 3 bilyon ang budget mo, huwag ka nang humingi. Yung iba naman, palpak na yung ginawa, ang dami ng mga question sa kanilang mga proyekto, humihingi pa ng dagdag. Yun yung mga nangyayaring debate, gisahan diyan sa Kongreso. Nakikita nyo naman yan, 'di ba? Kapag nagdideliberasyon sila, 'di ba? Your Honor, paano ba yung ganito, 'di ba? Yung mga ganyan. So yan ngayon yung pumupunta sa Senado. Pagdating yan sa Senado, ganun din. I-scrutinize din yan ng mga senador, may mga sponsor din, bawat ahensya ng gobyerno, nagpapaliwanagan sila, naglilistahan. So ngayon, magagawa na ngayon, okay na, done deal na. Okay na itong ginawa ng Kongreso na paghahati-hati nung perang kasi presidente ang magsasabi kung magkano budget Halimbawa, budget natin ngayon 6 trillion. Yung Congress ngayon, yung appropriations ang maghahati-hati ng mga yan. So bawat isang ahensya ng gobyerno may mga proposal yan kung magkano yung kailangan nilang pera. Ngayon, so magagawa na yan. Tapos pag nagawa yan, pupunta sa Senado, i-approve na ng Senado yan. So yun na ngayon mga bossing, yun na ngayon yung
yung actual na budget natin. Ayan na, magkakaroon na ngayon yan ng BICAM. Magkakaroon na ngayon ng small committee. O, dyan sa BICAM, mga bossing, maglalagay sila, magkakarga sila nung mga personal nila na mga allocations, yung mga insertions. Ayan na nga yun, magkalalagay sila dyan. So yung insertion na yan, mga bossing, hindi yan pinagtalunan sa Kongreso. Hindi rin yan pinagtalunan sa Senado. Ang gagawa na lang yan, nung insertion na yan, ayan na, yung BICAM at saka yung small committee. At yan yung pipirmahan ng presidente para maging General Appropriations Act o magiging budget. So imaginein mo tinan mo. Noong panahon ni Pangulong Duterte, kung ano yung National Expenditure Program, NEP, siya din ang GAA. So ibig sabihin kung ano talaga yung dinideliberate ng mga congressman, kung ano yung dinidefend ng bawat secretaries dyan sa Senado, kasama yung kanilang mga sponsors ng mga budget nila. Kung 67.5 billion yung napag-usapan, sa GAA, yung mismong General Appropriations Act, yun mismo yung pinipirmahan ng presidente. At consistent yan, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Kung ano yung diniliberate sa Kongreso na inapprove ng Senado, pagdating sa BICAM, yung pinipirmahan ng presidente na budget para sa taon, walang nadadagdag. Ganon katindi si Pangulong Duterte noon. Ngayon, sasabihin nyo si Pangulong Duterte kurakot. Sasabihin nyo na yung probinsya niya nakinabang. Sasabihin nyo na si Pulong Duterte nakinabang. Nakita ninyo walang increase. Walang increase Bawat yung NEP, yun din ang GAA. Walang increase. Eto, titingnan ninyo, nung pumasok itong putang inang administrasyon ni Bongbong Marcos, unang-unang ginawa ng mga hudas na yan. 2022, 151 billion. Yung pinirmahan para sa budget ng 2022. Tingnan ninyo, anong lumabas? Biglang nagkaroon kaagad ng plus 100 billion. Na idinagdag, na isiningit, na ininsert, na hindi pinag-usapan ng Kongreso at Senado. Siningit nila ito ng BICAM, siningit, sinuksok. Yan na nga yung mga amendments or insertion. Eto na, 2023, 588 billion. Pagdating ng GAA, ibig sabihin nito yung NEP, yan yung yung mismong budget na dinideliberate ng mga congressman. Andiyan dyan ngayon sa NEP, yan yung sinasabi nilang the president's budget. Yan yung budget ng presidente. Ngayon, pagdating ng GAA na naman, yung pinagmitingan ng BICAM at Small Committee at pinipirmahan ng Presidente, 2023 meron 200 million na increase. 2024 may 449 na increase. Noong 2025, sabi ko nga sa inyo, mas malaki pala yung ninakaw siniksik nung 2024. 2025, 204 billion ang in-increase. Ngayon, 2026, di natin alam. Yun ngayon dyan magkakaalaman kung makakapal talaga ang mga pagmumukha nito. Ngayon, double blade itong 2026. Kasi kapag kayong NEP na 153 billion, parehas lang sa GAA, ibig sabihin, nagtanda sila, hindi sila nagnakaw ngayon. Pero kung nadagdagan ulit ang GAA, ibig sabihin, makakapalang mga mukha nila talaga. So, mamimili sila, choose your poison. Pagka hindi ka nagdagdag, ibig sabihin, umamin ka na kawatan ka. Kapag nagdagdag ka naman, ibig sabihin, makapalang mukha mo dahil kawatan ka talaga. Ngayon, dito mo makikita, mga bossing, na kung gaano katindi, gaano ka kapal ang mukha, gaano kahudas nitong administrasyon na ito pagdating sa pag-handle ng pera natin.
O ganito sila magdagdag ng mga ng mga pera na hindi naman kasama talaga doon sa binabudget natin. Panahon ni Pangulong Duterte, tignan ninyo. May insertion. Ang panahon ni BBM, may insertion. Ayan, kitang-kita nyo naman dito sa report na ito. Na panahon ni Bongbong nagsimula talaga itong sandamukal na insertion na ito. Kaya nga tama yung sinasabi din nila na itong administrasyon na ito talagang sindikato. Mga talaga sistematiko talaga yung kanilang panghuhudas at sasalaula sa budget ng pinaghihirapan ng mga taong bayan na dapat napupunta sa serbisyo. Di ba? Hindi mo mamadadaya yan. Ayan na yun, the numbers that tell the real story. Yan yung ginawa ng mga mahuhusay na mga kumuha ng mga datos na ito. Alam mo naman, lagi dapat nagpapakita ng datos. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang